labor law and management in the tourism establishments. In this chapter, we will discuss the different kinds of employment, the just and authorized causes to justify termination, as well as the procedures in terminating employees and the sum of the labor standards. Let's discuss. So, our topic is all about labor code and management in the tourism establishment. Ano nga ba ang labor code? Ito ay isa sa mga pinakamalagang batas na dapat malaman ng sino man, lalong-lalo ng mga kumpanya para mawawasan ang mga alitan o hidwaan between the employer and the employee. Ito rin ang mga regulasyon na inilalagay ng mga pamalaanan na didikta sa mga karapatan ng mga empleyado at ang kanilang relasyon sa mga employer. At meron tayong different types of labor. Ano nga ba yon? Unang-una na rito ang unskilled labor. Ano nga ba ito? Ito ay hindi kinakailangan ng training or anuman. Followed by wage employees, which is supervised by a boss. Ito naman ay need ng someone na magkokontrol o magpapasunod and receive a set weekly or bi-weekly wage as well as benefits na balance. The third is a semi-skilled labor, which is requires some education or training, kabaliktaran siya ng unskilled labor na kung saan hindi kinakailangan ng training o anuman. And last one is the contract labor. Contract labor specifies the work to be produced and amount is paid either commission or set free the work benefits are not paid. And here are some example of major labor law. Wage and hours, workplace safety and health, workers' compensation, employees' benefit, security, unions and their members, employee protection, garnishment and wages, Family and Medical Leave Act, Veterans Preference, government contracts and grants and financial aids. So, the next one is the concept of employer and employee relationship. The relationship between the capital and labor are not merely contractual. They are so impressed with the public interest that labor contract must yield to the common good. One of the example of this statement is the lack of strong ties. Causes workers to feel disconnected, unmotivated, and undervalued, which frequently result in their departure o pag-alis sa isang company or from the organization. Ano nga ba ang ilan sa dahilan o mga kakulangan sa mga kumpanya o organization? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng kakulangan sa communication. So that, ang pagkakaroon ng isang maayos na relationship between the employer and employee are important lalong-lalo na sa pagpapatibay ng relasyon at sa reputasyon ng isang company or organization or just business. And followed by determining whether the employee or employee exists. The first one is ang pagpili at pakikipag-ugnayan sa mga empleyado dahil kinakailangan suriin at mas kilalanin ang mga empleyado para na rin sa ikabubuti ng kanilang kumpanya. If this person ba is makakatulong or not. The second is pagbabayad ng sahod. Nalaman natin na ang sahod or income ang isa sa dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho. And the third and the last one, ang kapangyarihan ng pagpapaalis at kapangyarihan ng employer na kontrolin ng pag-uugali ng empleyado. Alam natin na ang isang employer, sila ay may kapangyarihan na kontrolin and they have rights to terminate someone, lalo na kung hindi angkop ang pinapakitang mong pag-uugali na pwedeng makaapekto sa kanilang kumpanya. Malalaman natin if that person is an employer or not, if may kakayahan siya or may kapangyarihan magawa ang mga apat na ito. And here are the kinds of employment that my fellow member will discuss and give some examples for you to understand more. Sino nga ba yung regular employee? Natatawag ka lang ng isang regular employee kapag sa contract na to ay matapos mo tong months na to para mag-iisang regular employee ka, or itong year na to dapat matapos mo to para mag-iisang regular employee ka na. At sila tong mga for example, mga full-time staff. Yan yung mga example ng regular employee. Sa Article 295 of the Labor Code of the Philippines, nakalagay dito na magiging casual employee ka lang kapag
natapos mo tong taon na to. And magiging tendency na magiging regular employee ka kapag natapos mo yung mahigit na 1 taon na pagsiservisyo. Casual employment. Sila tong mahigit 1 taon na nagsiservisyo doon sa isang establishment. Hindi ka magiging casual employment kapag hindi mahigit 1 taon yung work mo doon. Project employment. Yung project employment, for example dyan is yung coordinator or isang graphic artist sa isang event. So, isang event na to, ikaw yung graphic artist nito. Before ka matapos sa work mo, dapat yung tapos na yung isang event. So, ayan yung project na yon. Isa kang graphic artist, so, project mo na mag-graphic artist or mag-edit sa event na yon. Ayan yung project employment. 2 requirements para pag-alis o pagwawala ng isang regular employee sa isang employment. Una, pagtatalaga ng isang gawain o proyekto kung saan nakukuha ang employment. Pangalawa, ay clear determination na dapat ay natapos mo yung iyong engagement or natapos mo yung proyekto na yon before mawala ang isang regular employment. So, ang seasonal employment ay isang uri ng trabaho na may limitadong panahon o kontrata sa pagtatrabaho. Ito ay pangkaraniwang nauugnay sa mga trabaho may kaugnayan sa panahon o okasyon tulad ng Pasko, tag-init, tag-ulan o iba pang espesyal na okasyon. Ang mga trabahong seasonal ay karaniwang nagbibigay ng dagdag na kita sa mga manggagawa na nagbibigay ng oportunidad sa mga kumpanya na papunan ang pansamantalang pangangailangan sa kanilang serbisyo o produkto. So, isa sa mga halimbawa ng seasonal employment ay ang pagtatrabaho sa gift shop tuwing Pasko. Sa panahon ng Kapaskuhan, maraming tao ang naghahanap ng regalo para sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya't kailangan ng mga gift shop na magdagdag ng tauhan upang mapunan ang pangangailangan ng mga customer. Ang mga seasonal workers sa mga gift shop ay nakaraniwang may kontrata ng ilang linggo o buwan lamang, depende sa dami ng customer at pangangailangan ng negosyo. At sa ganitong paraan, ang seasonal employment ay nagbibigay ng opportunity sa mga tao na magkaroon ng dagdag na kita sa mga special occasions. Bukod dito, nakakatulong din ito sa mga company na mapunan ang pansamantalang pangangailangan sa kanilang serbisyo o produkto. So, ang fixed-term employment ay isang uri ng kontrata sa paggawa kung saan ang empleyado ay may itinakdang petsa ng pagtatapos ng kanilang kontrata. So, sa ganitong uri ng employment, ang empleyado ay may tiyak na panahon ng paglilingkod sa kumpanya at pagtatapos ng nasabing panahon. So, maaaring magtapos ang kanilang kontrata o maaaring magkaroon ng pag-uusap para sa pagpalawig ng kontrata. Isa sa mga halimbawa ng fixed-term employment ay ang kontrata ng isang project-based na trabaho. Halimbawa na lamang dito, isang kumpanya ay nangangailangan ng isang graphic designer para sa isang project for 6 months. So sa ganitong kaso, maaaring magkaroon ng fixed-term employment agreement kung saan ang graphic designer ay may itinakdang petsa ng pagtatapos ng kanilang kontrata pagkatapos ng 6 na buwan. Sa ganitong uri ng employment, mahalaga na maipaliwanag na maayos ang mga kondisyon ng kontrata upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan in the future term. Dapat ding tandaan na ang fixed-term employment ay may mga rules and regulations na dapat sundin upang maprotektahan ang karapatan ng mga empleyado. Ang mga seafarers ay tinuturing na contractual employees. Ito ay dahil sa kanilang trabaho na kadalasang mayroong itinakdang panahon ng kontrata at mga kondisyon na dapat sundin. Sa pamamagitan ng kontrata, ang mga seafarers ay nagbibigay ng kanilang serbisyo sa isang tiyak na barko o kumpanya sa loob ng isang tiyak na panahon. Isa sa mga halimbawa ng contractual employees sa seafaring industry ay ang mga seaman. Ang mga seaman ay nagtatrabaho sa mga barko at kadalasang mayroon silang kontrata na nagtatakda ng kanilang trabaho, sahod at iba pang benepisyo. Ang kontrata ay nagbibigay ng proteksyon sa mga seafarers laban sa mga posibleng pang-aabuso o hindi pagtupad sa kanilang mga karapatan.
At bilang isang contractual employees naman, mahalaga para sa mga seafarers na maunawaan ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa ilalim ng kanilang kontrata. Dapat nilang sundin ang mga rules and regulation ng kanilang kumpanya upang mapanatili ang kanilang trabaho at proteksyon. Ang probationary employment ay isang uri ng trabaho kung saan ang isang empleyado ay sinusubok ng kumpanya sa loob ng isang takdang panahon, karaniwang hanggang 6 na buwan, para matukoy kung saan siya magiging permanenteng empleyado. Dito rin sinusuri ng employer ang kakayahan, ugali at pagiging angkop ng empleyado para sa posisyon. Ang period of probationary employment ay ang takdang panahon kung saan ang isang bagong empleyado ay sinusuri ng kanyang employer upang malaman kung siya ay magiging permanenteng empleyado. Karaniwan itong tumatagal ng hanggang 6 na buwan. When the parties to an employment contract agree otherwise, ito ay nangangahulugang ang employer at ang empleyado ay maaaring magkasundo sa ibang mga kondisyon o termino ng kontrata. Maaaring naiiba sa karaniwang patakaran o batas. Sa madaling salita, maaaring magkaroon ng kasunduan ang dalawang panig na nagbibigay ng ibang kondisyon mula sa standard ng mga patakaran. When the same is established by company policy, ito ay nangangahulugang mayroong mga particular na patakaran o alituntunin na itinakda ang kumpanya na maaaring magbigay ng ibang kondisyon o termino mula sa karaniwang patakaran o batas. Ang mga patakarang ito ay dapat sinusunod ng lahat ng empleyado at bahagi ng mga regulasyon ng kumpanya. When the same is required by the nature of work to be performed by the employee. Ito ay nangangahulugang ang haba o kondisyon ng probationary period ay maaaring maiba depende sa uri ng trabaho na gagawin ng empleyado. Sa madaling salita, ang specific na katangian ng trabaho ay maaaring mangailangan ng mas mahabang panahon upang masuri kung ang empleyado ay talagang angkop at may kakayahan para sa posisyon. Ang extension of probationary period is allowed. Ito ay nangangahulugang ang takdang panahon ng pagsubok para sa isang empleyado ay maaaring pahabain mula sa orihinal na itinaktang tagal. Maaaring gawin kung may sapat na dahilan at karaniwan ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng parehong employer at empleyado. Termination of probationary employee. So, paano nga ba terminate ang isang employee under the probationary period? So, when we are applying for a job and na-hire tayo, we are now under in the probationary period, which means obserbahan yung performance natin for a week or a month. And on the last day of our probationary period, doon natin malalaman if mapropromote ba tayo as a regular employee or kapag hindi natin na-meet yung standard nila and mateterminate tayo. For example na lang is yung case ng Duset Hotel versus Mr. Renato Gabton. Si Mr. Renato Gabton was applying for a chief steward and na-hire siya noong November 21, 1998. And under the supervision of Mr. Ingo Rauber, the director of food and beverage of the hotel. And may pinirmahan si Mr. Renato Gabton na 3-month probationary period. Matatapos yung probationary period ni Mr. Renato Gabton on February 21, 1999. And on March 24, 1999, kinausap ni Mr. Ingo Rauber si Mr. Renato Gabton na hindi siya satisfied sa performance ni Mr. Gabton. So, tinerminate siya. And Mr. Gabton filed a case with na illegal dismissal. Kasi para sa kanya, is regular employee na siya. Ang issue dito is, regular na nga ba si Mr. Gabton or hindi pa? Under the Article 281 of the Labor Code, lahat ng employees na lalagpas sa probationary period nila is already considered as a regular employee. So, we can only terminate a probationary employee on his last day of observation period. Next is termination by employer just cause in terminating an employee. Okay, we have two types in terminating an employee. First is just causes and second is lawful grounds. Okay,
Ano nga ba yung just causes? Okay, ang just causes is based on attributes to an employee's own wrongful actions or negligence. For example dito, sa just causes ay yung serious misconduct, gross habitual neglect, fraud, willful breach, and commission of a crime or offense. So, dito, himay-himayin natin yung mga nasabi kong example ng just causes. Una-una na dito ay yung serious misconduct. Okay, ang serious misconduct does not warrant termination, but magiging based ito or grounds for dismissal. Because if walang ground for dismissal, labag ito sa rights ng worker and pwede tayong makasuhan ng illegal dismissal. To justify the dismissal, dapat serious ang case, related ito sa performance ng employees, and unfit na ang employee to continue working. And ang mga cases ng serious misconduct ay assaulting co-employee, violated rules, and nahuli silang gumagamit ng prohibited drugs. The next is gross habitual and neglect of duties. Okay, ito daw ay another ground for terminating employee. First is, what is negligence? Okay, negligence is a failure to take proper care in doing something. So, hindi daw natin nagagampanan ng maayos or hindi natin nagagawa ng maayos yung trabaho natin. And we have two types of negligence. First is gross negligence and habitual negligence. Okay, una, gross negligence. Ang gross negligence is yung hindi natin napagtutuunan ng pansin yung performance natin. For example is yung kapabayaan ng doktor. Hindi niya na pinag-iisipan ng mabuti yung gamot na nireseta niya sa patient without knowing ano nga ba yung effect nito doon sa pasyente. And hindi natin nabibigay yung best natin sa work natin. So, hindi natin nare-reach yung goal natin. Okay? So, habitual negligence. Okay. Ang habitual negligence, from the word itself, habit. Yung mga nagagawa natin ng paulit-ulit na nakaka-apekto na sa performance natin. Okay? Ang habitual negligence implies repeated failure to perform duties of a period of time. So, yun nga, paulit-ulit, repeated failure, yung paulit-ulit nating pagkakamali na hindi natin kinokorek. So, best example dito is yung absenteeism and habitual tardiness. So, absenteeism, may mga tao kasi habit na nilang umabsent, gusto na nilang umabsent kasi tinatamad sila or gusto lang nilang magpahinga. And yung habitual tardiness naman is yung pagiging late. Most of Filipino, nasa mindset na kasi nila yung Filipino time. So, nagiging habit na nila na okay lang malate kasi Filipino time. So, kapag yung call time is 9:30, yung dating is 10:30 or 11:30. So, yun yung mga pwedeng maging grounds for terminating an employee. I am Bella Ferglas and I will be discussing the fraud of willful breach by the employee of the trust reposed in him or loss of trust and confidence. Article 297 of the Labor Code prescribes two separate distinct grounds for termination of employment, namely fraud or willful breach. Sa fraud, for example, sa employee, nagbigay siya ng false qualifications, like documents, doon sa employer para ma-hire siya sa company. Sa willful breach naman, dito, kumuha siya ng pera, for example, pera sa company at ginamit niya ito na hindi alam ng employer, pwede siyang ma-terminate sa ginawang yun. An employee may be terminated if an employee committed a crime or offense of any of the following: his employer, immediate member of the family of the employer, or duly authorized representative of the employer. In order to validly dismiss the employee, it is fundamental that the employer observes both substantive and procedural due process. So, substantive due process, yung employer, dapat meron siyang valid reason kung bakit
niya i-fire yung isang empleyado. Like for example, fraud, theft, or gross misconduct. For procedural due process naman, the employer must follow the procedural due process. This involves to the notice and the hearing. For termination of employment based on just causes as enumerated in the Article 297 of the Labor Code, the following procedure must be observed. Number 1 is the notice. The employer must provide the employee with a written notice na nakalagay roon yung reason kung bakit siya na-terminate. Number 2 is the answer and hearing. Dito naman, binibigyan ng chance yung employee na i-defend nila yung sarili nila at mabigyan sila ng chance para i-explain kung ano ba yung nangyari at ma-defend nila yung sarili nila. Sa answer and hearing, the employee is given a chance to defend themselves para magkaroon sila ng chance kung bakit ito nangyari at marinig kung ano yung kanilang saloobin. And the last is the decision to dismiss. Dito, pagkatapos marinig lahat ng panig, the employer and the employee, yung employer, kailangan niya ma-notify yung employee kung ano nga ba yung naging decision at i-discuss niya kung ano ang mga ito para ma-clarify at masabi kung ano yung mga reason kung bakit siya ma-terminate. Preventive suspension. It is a temporary measure that employer can use to remove an employee from workplace while an investigation is conducted. So, temporaring pag-alis lang ng employer sa isang employee habang ito inimbestigahan. And not applicable in all situation. Applicable lang siya if there is an immediate threat to the business or to the other employees. Like for example, pagnanakaw or work violence. It is important to follow the legal procedure. So, kapag nag-preventive suspension ang isang employee, bigyan siya ng notice. Sa notice, which is naka-indicate yung kung hanggang kailan yung suspension niya at pagbalik niya sa workplace. It is a 30 days suspension and pwede pang ma-extend depende sa investigation. Authorized causes. In Article 298 permits the employer to terminate the employee even if the latter did not commit any wrongful act, provided any of the following circumstances are present. 1. Installation of labor-saving device. 2. Redundancy. 3. Retrenchment to prevent losses. 4. Closure or cessation of business in good faith. And in addition, in Article 299 provides that any employer would be authorized to terminate the services of an employee found to be suffering from any disease if the employee's continued employment is prohibited by law or is prejudicial to his health or the health of his fellow employees. The employer shall determine and schedule the weekly rest day of his employees subject to collective bargaining agreement and to such rule and regulations as the Secretary of Labor may provide. However, the employer shall respect the preference of the employees as to their weekly rest day when such preference is based on religious grounds. Termination by employee or resignation. Resignation is the voluntary act of an employee who finds himself in a situation where he believes that personal reasons cannot be sacrificed in favor of the exigency of the service. Then, he has no other choice but to disassociate himself from his employment.
if the employer forced the employee to resign, or when the employer exerted undue influence against the employee in order for the latter to tender his resignation. Then, a case for illegal dismissal may prosper. Rule on resignation. If an employee may terminate without just cause the employee-employer relationship by serving a written notice on the employer at least 1 month in advance, the employer upon whom no such notice was served may hold the employee liable for damages. If an employee may put an end to the relationship without serving any notice on the employer for any of the following just causes: 1. Serious insult by the employer or his representative on the honor and person of the employee. 2. Inhuman and unbearable treatment accorded the employee by the employer or his representative. 3. Commission of a crime or offense by the employer or his representative against the third person of the employee for any of the immediate members of his family, and 4. Other causes analogous to any of the foregoing. That's all. Thank you for watching.